Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe po kayo dito at lagi po tayong updated at lagi po tayong nag-update ng mga nagawa natin noong nakaraan at nire-review ulit natin yung mga dati natin ginawa ng mga ola review mga ka-Johnny. So like and share nyo na rin po yung ating mga videos, mga baguhan. Paalala lang no mga ka-Johnny, lagi nyo sanang intindihin yung mga bawat sinasabi ko dito sa ating channel, na kung kayo mga newbies dito sa ating channel, i-like nyo na, share, tsaka subscribe, tapos na-hit nyo yung notification bell para updated po kayo lagi. So sa mga baguhan natin na subscriber mga ka-Johnny, no, ulitin ko yung mga sagot ko ngayon doon sa mga bagong nagtatanong at saka doon sa mga iba na kahit na hindi na baguhan, paulit-ulit yung tanong na kung pupunta ba sa barangay, pupunta ba sa bahay nyo. Ito lagi ko sinasabi sa inyo ha, ang mga OLA o yung mga online lending apps na mga agents ay hindi yan basta-basta pupunta sa lugar ninyo, maliban na lamang po kung kayo ay NCR mga ka-Johnny. Pero yung mga OLA na yan is depende po sa mga OLA na nahiraman nyo. Kung katulad po ng Digido, ano pa ba? Iyon, medyo hindi naman kasi online lending, no? Kasi lending company talaga sila eh. Parang home credit yan eh. Sige, ganito na lang. Kung si Digito talaga may utang kayo dyan, tapos taga NCR kayo, yan talaga yung mostly na pinupuntahan ng Digito, yung mga National Capital Region or yung within Metro Manila talaga ang pinupuntahan ng mga yan, mga ka-Johnny. So, sana maintindihan nyo ha. Inulit ko na naman po yung sagot ko sa inyo. Paulit-ulit kasi yung message sa akin na pupuntahan ba sila sa Pangasinan, pupuntahan ba sa Olongapo, pupuntahan sa Pampanga. Nai-stress din ako po sa mga tanong ninyo na paulit-ulit. Sabi ko sa inyo, National Capital Region o Metro Manila lamang po ang pinupuntahan ni Digido. Si OLP, depende ngayon ha. Kasi meron ako naanuhan, kasi Bulacan na yung collection agency nila eh. Yung Panama Incorporation, yun. Medyo Bulacan, baka puntahan na kayo niyan kasi doon na sila, meron silang collection agency diyan na pinapasa na nila ng mga online lending Pilipinas. Under na rin po ni Digido yan, Peso Ready, sino ba? Pinbro. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo yung hawak ng Panama Incorporation, mga ka-Johnny ha, ng mga online collection agency na yan. Doon sila nagbibigay ngayon ng mga may utang na hindi nakapagbayad, baka yun ang sagutin natin sa susunod na video. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is, totoo ba o talaga bang mayroong nagkaroon ng kaso sa small claims court na isinampa yung mga online lending apps na ito, mga ka-Johnny. So mga ka-Johnny, isa-isa natin, himayin natin yung usapan na ito kasi madalas din ako nakaka-receive ng ganito sa aking cellphone, sa text na ganyan, tas email na sasampan daw ako ng kaso ng small claims court, tapos yung mga nagme-message sa akin kung totoo daw ba yung small claims court na sasampahan sila. Ang linawin natin yung small claims court, mga ka-Johnny. Small claims court is civil case na kung saan is collection of sum of money lamang. Uulitin ko to ha, para na maintindihan ng mga iba. Huwag kayong matakot sa kasong ito sa small claims court. Mangungulekta lang po yan ng mga pera ng utang ninyo. Pero bakit wala tayong nakikitang OLA na nagpapile ng small claims court kahit napakaraming mga may utang sa kanila at kahit gaano kalaki yung utang nila o kung gaano man kaliit yung naging hiram nila at as lumaki lang dahil sa interest nila. Eto, papakita ko sa inyo yung nakita natin sa Google. Si parang Google syempre nandyan yan eh. Ito yung sinabi ko, nag-research ako at tiningan ko. Ito yung sasabihin ko sa inyo ngayon. How much is the small claims court fee in the Philippines? Ito yung sinagot. Nahanap ko to. Your small claims filing fee in the Philippines will always be 700 pesos. If your business is not lending, diba? Kung hindi pautang yung negosyo mo, 700 lamang po ang babayaran nila doon sa parang pipirmahan na yan. Your legal research fee is also fixed at 10 pesos. Ibig sabihin, yung legal research nung gagawa sa papasahan nyo ng small claims court is 10 piso lang po idadagdag. Naintindihan niya? Naintindihan sana mga ka-Johnny. 10 piso lang idadagdag doon. Pero, or however, you will be charged an additional fee of 500 to 700 depending on how many small claims cases you file in 1 year.
Ibig sabihin nito, kung hindi kayo lending company, tulad nito, syempre, yung lending company, maraming mga hindi nakapagbayad ng utang dyan. Lalabas dyan, sa dami ng may utang sa inyo, dadagdagan din nila ng mga babayaran nila yung kaso natin. Kunwari ako, si ganito, si ganyan, meron silang 10, 100 kataang hindi nakapagbayad ng utang sa kanila. Magkakaroon ng charges at saka additional fee yung mga yan. So, bakit hindi nga sila nakakapag-file ng small claims court tong mga ola na ito? Siyempre, hahanapin dyan yung statement of accounts. Diba? Siyempre, hahanapin ng judge yun eh. Kaya nga wala ng abogado dyan eh. Kaya nga wala ng kailangan ng ibang etche-bureche o yung haapila pa yung partido ng loaner. Kasi isang araw lang ang usapan yan. Kailangan matapos agad yan. Ngayon, kailangan i-file ng statement of accounts kasi dahil nga lending company sila. Pagkatapos, kailangan nila magbigay ng mga BIR o yung mga tax nila na kailangan ibigay dahil kung nagbabayad ba sila ng tamang taxes, syempre, doon pa lang. SEC registered ba sila? Paano kung SEC registered pero ang dami palang complaints sa unfair debt collection practices? Syempre, mahuhukay yon ng judge o doon sa court na yon kung saan sila magpapail. Di syempre, ang mangyayari? Laglag ang negosyo. Kaya nga, kung napapansin nyo sa sobrang dami ng mga may utang sa mga online lending, wala man lang akong nakita ni isa na online lending na nag-file ng small claims court. Mga kadyani, ito real talk lang. Walang nag-file, wala akong nakita. Kahit nga ang home credit kahit gaano kalaki yung utang mo dyan, kahit umabot ng 100,000, pero hindi pa rin naman nakukulong yung umutang sa kanila, pero hindi rin ako nakakita ng isang home credit na nag-file ng small claims court doon sa loaner nila. Ako kasi, siyempre, example ko sa inyo, 2 years ako hindi nakapagbayad doon sa iyon, di ba? Pero hindi naman ako sinampahan ng kaso. Pero siyempre, dahil nga gusto ko rin bayaran, dahil nga ayoko naman magkaroon ng problema sa iyon, binayaran ko pa rin. Pero sinabi ko sa inyo, hindi nila ako nasampahan ng kaso sa small claims court. Kasi nga, mas malaki magiging gastos nila. Dahil pag nalaman na lumagpas ka sa civil code nila, yung sa tinatawag na 6% per annum o yung 6% per year, magiging illegal na po yun sa tinatawag na memorandum ng Bangko Sentral ng Pilipinas at saka ng SEC na 15% per month. Maaaring sa bangko talaga sa totoo lang 6% to 7%, sagad na po yung 10% sa isang taon sa mga bangko. So yun ang mga dahilan mga kadyani kung bakit hanggang ngayon wala tayong nababalitaan, wala tayong masyadong nakikita maliban na lang sa mga individual na nagpapail ng small claims court. Pero yung nagpapail na sa small claims court na yon, sigurado ba tayo nakapagbayad yung mga nireklamo nila roon o hindi? Kasi gagastos sila pero hindi naman sila makasigurado makakasingil doon sa mga may utang sa kanila. Dahil nga, pinag-usapan lang nila na kung ano lang yung kaya nilang bayaran at kung ano lang yung kaya nilang ibigay sa mga sahod nila. Pag-uusapan yun. So, ayun mga kadyani medyo hinapaywan ko lang kayo ng ideya kung bakit hanggang ngayon ay wala tayong nakikitang online lending apps na nag-file ng small claims court. Sana naintindihan nyo mga kadyani. Sa susunod, medyo mas liwanagin natin ito ngayon. Mas intindihin natin maigi, mas pag-aralan natin maigi. Mag-research kayo mga kadyani, mag-aaral kayo para hindi tayo lagi nagkakaroon ng problema o stress doon sa mga utang ninyo sa mga online lending. So yun mga kadyani, ito ang inyong lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Janitip, usapang utang, usapang ula.